Pulong Essay Kalagitnaan na MG, Saksi Ni Jehovah. Para Essay Linggo ng Hulyo 6 tandang bawas 12, 2026. Bahagi 1. MG Kayamanan mula Essay Salita ng Diyos. Tema, Karapatan Ni Jehovah Lenji ating pagsunod. Magandang gabi, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan. Laging isang kasiyahan ang magtipon at matuto mula sa salita ni Jehovah. Ngayon ay tatalakayin natin ang nakapagpapatibay na tema, karapat-dapat si Jehovah sa ating pagsunod. Lahat tayo ay sumusunod sa isang tao. Sinusunod ng mga bata ang kanilang mga magulang. Sinusunod ng mga empleyado ang mga tagibilin mula sa mga employee. Sinusunod ng mga driver ang mga batas trapiko. Kadalasan, mas madaling sumunod kapag naiintindihan natin ang dahilan ng isang direksyon. Ngunit paano naman kapag hindi natin lubos na naunawaan? Susundin pa rin ba natin? Ang tanong na iyan ay nagdadala sa atin sa halimbawa ni Propeta Jeremias. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan, matututo tayo ng isang mahalagang aral tungkol sa pagsunod, tiwala, at pag-ibig kay Jehovah. Simulan natin sa pamamagitan ng pagtingin sa isang hindi pangkaraniwang atas na ibinigay ni Jehovah kay Jeremias. Sumama ka sa akin sa Jeremias Kabanata 13, mga talata 1 hanggang 7. Sabi sa Jeremias 13, 1 bawas 7, ito ang sinabi sa akin ni Jehovah, humayo ka at bimili ka ng sinturong lino at itali mo ito sa iyong baywang, ngunit huwag mong ilubog sa tubig. Kaya binili ko ang sinturon ayon sa salita ni Jehovah at itali ito sa aking baywang. Pagkatapos, ang salita ni Jehovah ay dumating sa akin sa pangalawang pagkakataon, na nagsasabi, kunin mo ang sinturong iyong binili at suot mo, at tumayo ka, pumunta ka sa Euphrates, at itago mo roon sa isang bitak ng malaking bato. Kaya pumunta ako at itinago ito sa tabi ng Euphrates, gaya ng inutos sa akin ni Jehovah. Pagkalipas na maraming araw, sinabi sa akin ni Jehovah, tumayo ka, pumunta ka sa Euphrates, at kunin mo roon ang sinturong inutos kong itago mo roon. Kaya pumunta ako sa Euphrates at hinukay ang sinturon at kinuha ito mula sa lugar kung saan ko ito itinago, at nakita kong sira na ang sinturon, hindi na ito angkop para sa anumang bagay. Isipin kung ano ang naramdaman ni Jeremias. Una, sinabihan siya ni Jehovah na bumili ng sinturong lino at isuot ito. Pagkatapos ay sinabihan siyang maglakbay hanggang sa ilog Euphrates, isang napakahabang paglalakbay. Matapos itago ang sinturon doon, umuwi siya. Kalaunan, inutusan siya ni Jehovah na gawin muli ang mahabang paglalakbay para lamang makuha ang sinturon. Sa sandaling yon, maaring hindi na unawaan ni Jeremias kung bakit hinihiling sa kanya ni Jehovah na gawin ang lahat ng ito. Ang atas ay malamang na tila hindi pangkaraniwan. Nangailangan ito ng oras, pagsisikap, at pagtitis. Gayunpaman, sumunod si Jeremias. Pansinin kung ano ang hindi niya ginawa. Hindi siya nakipagtalo kay Jehovah. Hindi siya nagreklamo. Hindi niya sinabi, hindi ito makatuwiran. Nagtiwala lang siya kay Jehovah at sinunod ang mga tagibilin. Iyan ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral. Minsan, hinihiling sa atin ni Jehovah na gawin ang mga bagay na maaring hindi natin lubos na maunawaan sa simula. Sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kongregasyon, o sa pamamagitan ng patnubay ng organisasyon, maaari tayong makatanggap ng patnubay na tila mahirap o nakakalito. Sa ganitong mga pagkakataon, sapat ba ang ating pagtitiwala kay Jehovah upang sumunod? Isipin ang isang batang naglalakad kasama ang isang mapagmahal na magulang. Maaring hindi maintindihan ng bata kung bakit sinasabi ng magulang, huwag kang pumunta roon, o hawakan mo ang kamay ko. Ngunit dahil nagtitiwala ang bata sa magulang, sumusunod siya. Maaring mapagtanto niya kalaunan na ang tagubilin ay nagpoprotekta sa kanya mula sa panganib. Gayun din, nakikita ni Jehovah ang mga bagay na hindi natin nakikita. Lubos niyang naunawaan ang hinaharap. Lagi niyang nalalaman kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Kaya naman ang pagsunod ay hindi lamang pagsunod sa mga tuntunin. Ang pagsunod ay isang pagpapahayag ng tiwala. Ngayon, tingnan natin kung bakit ibinigay ni Jehovah kay Jeremias ang mga kakaibang tagibiling yon. Pakibasa ang Jeremias Kabanata 13, mga talata 8 hanggang 11. Sabi sa Jeremias 13, 8 bawas 11, nang magkagayoy dumating sa akin ang salita ni Jehovah, na nagsasabi, ganito ang sabi ni Jehovah, sa makatuwid, sisirain ko ang kapalaluan ng Juda at ang matinding kapalaluan ng Jerusalem. Ang masasamang taong ito na tumatangging sumunod sa aking mga salita,
na sumusunod sa katigasan ng kanilang puso at sumusunod sa ibang mga Diyos upang maglingkod sa kanila at yumukod sa kanila, ay magiging parang sinturong ito na hindi angkop para sa anumang bagay. Sapagkat kung paanong ang sinturon ay kumakapit sa baywang ng isang tao, gayon ko pinadikit sa akin ang buong sambahayan ng Israel at ang buong sambahayan ng Juda, sabi ni Jehovah, upang maging aking bayan, aking kabantugan, aking papuri, at aking kagandahan, ngunit hindi sila nakinig. Gayon ay naging malinaw ang lahat. Ang sirang sinturon ay kumakatawan sa bayan ng Juda. Nais ni Jehovah na manatili silang malapit sa kanya, tulad ng isang sinturon na nakadikit sa baywang ng isang tao. Nais niya na magdala sila sa kanya ng papuri at karangalan. Ngunit tumanggi silang sumunod. Sinundan nila ang katigasan ng kanilang mga puso. Bumaling sila sa mga huwad na Diyos. Bilang resulta, sila ay nasira sa espiritual, tulad ng sirang sinturon. Pansinin ang isang mahalagang bagay. Naunawaan ni Jeremias ang dahilan ng atas pagkatapos lamang niyang sumunod. Madalas, ganoon ang ginagawa ni Jehovah kasama natin. Maaring hindi natin agad maunawaan ang dahilan ng isang partikular na direksyon. Ngunit kalaunan, madalas nating nakikita ang karunungan ni Jehovah. Halimbawa, maaring may mga pagkakataon na ang organisasyon ni Jehovah ay nagbibigay ng direksyon sa panahon na mahihirap na sitwasyon. Sa ilang lupain, ang gawaing pangangaral ay maaring maharap sa mga paghihigpit. Ang mga pagpupulong ay maaring kailangang isaayos ng iba. Maaring may ilang mga tagubilin na ibibigay upang protektahan ang bayan ni Jehovah. Sa simula, maaring hindi natin lubos na maunawaan ang bawat dahilan sa likod ng mga tagibiling yon. Gayunpaman, tinutularan ng mga tapat na Kristiyano si Jeremias. Sumusunod sila dahil nagtitiwala sila kay Jehovah. Ang tiwalang ito ay lalong mahalaga kapag nahaharap sa pangjijipit o pagsalansang. Ipagpalagay na ang mga autoridad ay nagtatanong tungkol sa mga gawain ng kongregasyon o tungkol sa ating mga kapatid. Dapat tayong maging maingat. May panahon para magsalita at may panahon para manahimik. Ang pagprotekta sa ating mga kapatid ay nagpapakita ng karunungan, katapatan, at pagsunod kay Jehovah. Siyempre, ang pagsunod ay hindi bulag na pananampalataya. Ang ating pagsunod ay nakabatay sa pagtitiwala sa perpektong karunungan at pag-ibig ni Jehovah. Hindi tayo kailanman binigyan ni Jehovah ng dahilan para pagdudahan siya. Sa buong kasaysayan, bawat tagibilin na ibinigay niya ay napatunayang matalino at kapaki-pakinabang. Isipin sino. Sinunod niya si Jehovah sa pamamagitan ng pagtatayo ng arka bago pa man niya nakita ang anumang palatandaan ng baha. Isipin si Abraham. Sumunod siya nang sabihin sa kanya ni Jehovah na lisanin ang kanyang bayan. Isipin sina Moises, Joshua, Ruth, at marami pang ibang tapat na lingkod. Sumunod sila kahit na hindi nila alam ang lahat ng detalye. Ginantimpalaan ang kanilang pagsunod dahil ito ay nakabatay sa pagtitiwala. Totoo rin ito para sa ating ngayon. Sumulat si Apostol Juan sa 1 Juan 5:3, ito ang kahulugan ng pag-ibig sa Diyos, na tuparin natin ang kanyang mga utos. Pansinin na ang pagsunod ay may kaugnayan sa pag-ibig. Kapag tunay nating inibig si Jehovah, hindi tayo sumusunod ng nag-atubili. Kusang loob tayong sumusunod dahil lubos tayong nagtitiwala sa Kanya. Alam natin na ang bawat utos na ibinibigay niya ay para sa ating ikabubuti. Ang isang mapagmahal na anak ay sumusunod sa isang mapagmalasakit na magulang dahil alam niyang nais na magulang ang pinakamabuti para sa kanya. Gayon din, sinusunod natin si Jehovah dahil alam nating lubos niya tayong minamahal. Sa pagtatapos natin, alalahanin natin ang mga aral na natutunan natin mula kay Jeremias. Nagbigay si Jehovah kay Jeremias ng mga tagubilin na maaring tila kakaiba at mahirap. Hindi naunawaan ni Jeremias ang lahat noong una, ngunit buong katapatan siyang sumunod. Kalaunan, ipinaliwanag ni Jehovah ang dahilan sa likod ng mga tagibiling yon. Natutuhan ni Jeremias na ang kanyang pagsunod ay gumanap na mahalagang papel sa paghahatid ng isang makapangyarihang mensahe sa bayan ng Diyos. Sanggayon, maaari rin tayong makatanggap ng patnubay na hindi natin lubos na naunawaan. Sa ganitong mga pagkakataon, tularan natin ang halimbawa ni Jeremias. Magtiwala tayo sa karunungan ni Jehovah, tanggapin ang kanyang autoridad, at sumunod mula sa puso. Tutal, paulit-ulit na pinatunayan ni Jehovah na alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Karapat-dapat siya sa ating pagsunod, sa ating tiwala, at sa ating pagmamahal. Naway manatili tayong laging malapit kay Jehovah, kung paanong noong una ay nais niyang manatiling malapit sa kanya ang kanyang bayan.
At naway ang ating kusang loob na pagsunod ay magdulot ng papuri at karangalan sa kanyang kahangahangang pangalan. Salamat. Bahagi 2. MG Spiritual Enehias. Para Essay Linggo ng Hulyo 6-12, 2026. Jeremias 13-15. Tanong 1. Jeremias 15:16. 17. Paano natin matutularan si Jeremias at malalabanan ang panghihina ng loob? Ipinapakita ng Jeremias 15:16. 17 na nanatiling malakas sa espiritual si Jeremias sa kabila ng maraming hamon. Nakasumpong siya ng kadalakan sa mga salita ni Jehovah, tapat na nagsalita tungkol kay Jehovah sa iba, at iniwasan ang mga pakikisalamuha na maaring magpahina sa kanyang pananampalataya. Matutularan natin si Jeremias at malalabanan ang panghihina ng loob sa pamamagitan na makabuluhang personal na pag-aral ng Biblia. Ang paglalaan ng oras sa pagbabasa at pagbubulay-bulay sa salita ni Jehovah ay maaring magpaginhawa sa ating isip at magpapalakas sa ating pananampalataya kapag tayo ay nabibigatan. Karagdagang komento, maaari rin tayong magtamo ng kadalakan sa pamamagitan ng pagdakila sa pangalan ni Jehovah sa ministeryo. Ang pagbabahagi ng mga katotohanan sa Biblia sa iba ay tumutulong sa atin na magtuon ng pansin sa mga layunin ni Jehovah sa halip na sa ating mga problema at nagpapaalala sa atin ng pribilehiyong kumatawan sa Kanya. Bukod pa rito, iniwasan ni Jeremias ang masasamang kasama. Gayon din, ang pagpili ng mga kaibigang umibig kay Jehovah at nagpapatibay loob sa atin sa spiritual ay makakatulong sa atin na mapanatili ang isang positibong pananaw at maiwasan ang mga saloobing humahantong sa panghihina ng loob. Karagdagang komento, itinuturo nito na ang panghihina ng loob ay pinakamahusay na nalalampasan, hindi sa pamamagitan ng pagbubukod ng ating sarili, kundi sa pamamagitan ng pananatiling malapit kay Jehovah sa pamamagitan ng kanyang salita, ministeryo, at mabubiting espiritual na kasama. Tanong 2. Anong mga espiritual na hiyas mula sa pagbasa sa Biblia ngayong linggo ang gusto mong ibahagi? Ipinapakita ng Jeremias 13:11 na inilalapit ni Jehovah ang kanyang bayan sa kanyang sarili dahil nais niyang magbigay sila ng karangalan sa kanyang pangalan. Ipinapaalala nito sa atin na ang paglilingkod kay Jehovah ay isang pribilehiyo, hindi lamang isang obligasyon. Kapag maayos ang ating paggawi sa trabaho, paaralan, o sa kongregasyon, nagdudulot tayo ng papuri sa isa na naglapit sa atin. Ipinapakita ng Jeremias 13:15 ang kahalagahan na mapagpakumbabang pakikinig sa payo ni Jehovah bago pa man lumitaw ang mga problema. Maraming kahirapan ang maiiwasan kapag tinanggap natin ng maaga ang patnubay. Kadalasang pinapaantala ng pagmamataas ang mga tao sa paggawa ng mga kinakailangang pagbabago, ngunit ang kapakumbabaan ay tumutulong sa atin na makinabang mula sa patnubay ni Jehovah. Ipinapakita ng Jeremias 13:16 na ang pagpapaliban sa pagsunod ay maaring humantong sa hindi kinakailangang paghihirap. Kapag natukoy natin ang isang aspeto na nangangailangan ng pagpapabuti, makabubiting kumilos kaagad. Ito man ay may kinalaman sa spiritual na makagawi, pakikisama, o paggawi, ang agarang pagkilos ay kadalasang nakakaiwas sa mas malalaking problema sa kalaunan. Ipinapakita ng Jeremias 13:23 kung gaano kahirap magbago kapag hinahayaang mag-ugat ang mga maling gawi. Itinatampok nito ang kahalagahan na maagang pagbuo na mabubiting gawi. Ang mga kabataang nagtatatag na matibay na espiritual na mga gawain gayon ay mas madaling manatiling tapat kapag nahaharap sa mga pangjijipit sa hinaharap. Ipinapakita ng Jeremias 14:8 ang tiwala ni Jeremias na si Jehovah ay kasama pa rin ng kanyang bayan sa kabila ng kanilang mga kahirapan. Sa panahon ng mga personal na pagsubok, maaring tila kung minsan ay malayo si Jehovah. Ipinapaalala sa atin ng talatang ito na patuloy na magtiwala na nakikita niya ang ating sitwasyon at nananatiling interesado sa ating kapakanan. Ipinapakita ng Jeremias 14:11 12 na ang mga panlabas na gawain sa relihiyon ay hindi maaring pumalit sa tunay na pagsunod. Higit pa sa panlabas na anyo lamang ang nais ni Jehovah. Mahalaga ang regular na pagdalo sa mga pulong at mga espiritual na gawain, ngunit dapat itong samahan ng taimtim na pagsisikap na ilapat ang mga prinsipyo ng Biblia sa pang-araw-araw na buhay. Ipinapakita ng Jeremias 14:14 ang panganib ng pakikinig sa mga mensahe na nagsasabi lamang sa mga tao ng gusto nilang marinig. Sanggayon, maraming tinig ang nagtataguyod na madaling solusyon at makasariling pag-isip.
Hinihikayat tayo ng talatang ito na sukatin ang lahat ng bagay laban sa salita ni Jehovah sa halip na tanggapin ang mga ideya dahil lamang sa kaakit-akit ang mga ito. Ipinapakita ng Jeremias 15:16 na minuto kung gaano kalaking kadalakan at lakas ang maaring makuha mula sa pag-unawa sa mga salita ni Jehovah. Ang pagbabasa ng Biblia ay dapat na higit pa sa isang rutina. Ang paglalaan ng oras upang bulay-bulayin ang ating nababasa ay maaring magbigay ng ginhawa, direksyon, at pampatibay loob sa mahihirap na panahon. Ipinapakita ng Jeremias 15:17 na handa si Jeremias na lumayo sa maling impluensya upang manatiling tapa. Maaring minsan ay makaramdam ang mga kabataang Kristiyano na najiba sila sa kanilang mga kapantay dahil sa kanilang mga paniniwala. Itinuturo ng halimbawa ni Jeremias na ang katapatan kay Jehovah ay mas mahalaga kaysa sa pakikisama sa karamihan. Ipinapakita ng Jeremias 15:19 na maaring patuloy na gamitin ni Jehovah ang isang taong tumutugon ng positibo sa pagtutuwid. Lahat ay nagkakamali, ngunit ang mahalaga ay kung paano tayo tumutugon. Ang isang mapagpakumbabang saloobin ay nagpapahintulot kay Jehovah na patuloy na pagpalain at gamitin tayo sa kabila ng ating mga di-kasakdelan. Ipinapakita ng Jeremias 15:20 21 na hindi nangangako si Jehovah ng isang buhay na walang problema, ngunit nangangako siya ng suporta. Lalo itong nakapagpapatibay loob para sa mga nahaharap sa oposisyon, mga hamon sa kalusugan, o mga problema sa pamilya. Maaring hindi agad alisin ni Jehovah ang bawat pagsubok, ngunit nagbibigay siya ng lakas na kailangan upang makapagtis. Ang Jeremias 13:23 ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa mga magulang. Ang mga bata ay nagkakaroon ng mga gawi at saloobin sa paglipas ng panahon. Ang pagtuturo sa kanila na mabubiting espiritual na gawain ng maaga ay makakatulong sa kanila na bumuo ng isang matibay na pundasyon na makikinabang sa kanila sa buong buhay. Ang Jeremias 15:16 ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa mga estudyante at mga kabataan. Kung paanong ang regular na pagkain ay nagpapanatili sa kalusugan ng katawan, ang regular na pagbabasa ng Biblia ay nagpapanatili sa pananampalataya na malakas. Ang paglalaan ng oras para sa spiritual na pagkain araw-araw ay makakatulong sa isang kabataan na gumawa ng matatalinong desisyon at labanan ang mga negatibong impluensya. Ang Jeremias 15:11 ay naglalaman ng isang mahalagang aral para sa lahat ng Kristiyano. Hindi inaasahan ni Jehovah ang kasakdelan, ngunit inaasahan niya ang isang pusong kusang loob. Kapag tinatanggap natin ang pagtutuwid at patuloy na nagsisikap na umunlad, patuloy niya tayong ginagabayan at sinusuportahan. Bahagi 3. Maging mabuti essay ministeryo essay larangan. Para essay linggo ng Hulyo 6-12, 2026. Takdang numero 4-6. Takdang aralin bilang apa. Pagsisimula ng usapan, 3. Bahay-bahay, paggamit ng tract para magsimula ng usapan. Track, matatapos pa ba ang pagdurusa? Tagapaglathala, Peter. May-ari ng bahay, G&G Johnson. Peter. Magandang umaga po, Ginang. Ako po si Peter. Magbabahagi kami ng isang maikling na kapagpapatibay na kaisipan sa aming mga kapitbahay ngayon. Maaari ba akong magtanong sa iyo? G&G Johnson. Naman. Peter. Kapag nanonood ka ng balita at nakikita ang lahat ng pagdurusa sa mundo, mga digmaan, sakit, at kahirapan, sa palagay mo ba ay gaganda pa ang mga bagay-bagay? MRS Johnson. Sa totoo lang, minsan parang lumalala lang ang mga bagay-bagay. Peter. Naiintindihan ko kung bakit mo nararamdaman yon. Maraming tao ang nakakaramdam din ng pareho. Ipinapakita ang track na magtatapos pa ba ang pagdurusa? Tinatalakay ng track na ito ang mismong tanong na iyan. Ano sa palagay mo ang sanhi ng pinakamalaking pagdurusa ng mga taong gayon? MRS Johnson. Sasabihin kong ang sakit at ang paghihirap na matugunan ang mga pangangailangan. Peter. Mga seryosong alalahanin yan. Ang isang dahilan kung bakit pinahahalagahan ko ang Biblia ay dahil hindi nito binabaliwala ang pagdurusa. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit ito umiral at nagbibigay ng pag-asa na ito ay magtatapos. Halimbawa, sa Apokalipsis 21:4, nangangako ang Biblia na alisin ng Diyos ang sakit, kalungkutan, at maging ang kamatayan. Ano ang pakiramdam mo sa pangakong yan? MRS Johnson. Magiging kahanga-hanga iyon kung talagang nangyari yon. Peter. Sumasangayon ako.
Kaya naman maraming tao ang nasisiyahan sa pag-aral ng sinasabi ng Biblia tungkol sa hinaharap. Maikling ipinaliwanag ng tract na ito ang pag-asang yan. Masaya akong iwan ito sa iyo, at marahil sa ibang pagkakataon ay maaari nating pag-usapan ang isa sa mga tanong na ibinabangon nito. G.N.G. Johnson. Seji, gusto ko itong basahin. Peter. Magaling. Salamat sa iyong oras, at sana ay masyahan ka sa pagbabasa nito. Paano isinasagawa ng demonstrasyong ito ang tagibilin? Gumamit ang mamamahayag ng isang tract upang simulan ang pag-usap. Nagtanong siya at hinikayat ang may bahay na ipahayag ang kanyang mga pananaw. Nakinig siyang mabuti at hindi niya pinangungunahan ang pag-usap. Ang talakayan ay nakatuon sa mga alalahanin ng tao. Ang tract at teksto ay ginamit upang bumuo ng interes para sa susunod na pagbisita. Takdang aralin bilang 5. Pagsubaybay 4. Informal na pagpapatiwala, pagbabahagi ng isang artikulo mula sa Jabli.org. Sentro, isang kasunod na pag-uusap sa isang katrabaho. Sa isang nakaraang talakayan, ipinahayag ng tao ang kanyang pagkabahala tungkol sa dami ng pagdurusa at masamang balita sa mundo. Tagapaglathala, Rebecca. Tao, Kelvin. Rebecca. Hey Kelvin. Masarap makita ikaw na naman. Noong nakaraang bises na pinag-usapan natin kung bakit napakaraming pagdurusa sa mundo. Simula noon, ganoon ka na ba? Kelvin. Mayos naman ako. Pero sa totoo lang, kapag nanonood ako ng balita, nakakapanghina ng loob. Rebecca. Naiintindihan ko. Maraming tao ang nakakaramdam yan. Noong nakaraang bises, nabanggit mo na inisip mo kung gaganda pa ba ang mga bagay-bagay. Inisip ko ang ating pag-usap, at may nakita akong artikulo sa Jabli.org na tumatalakay sa tanong na yan. Kelvin. Oh, tungkol saan ito? Rebecca. Tinatalakay ng artikulo kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang pagdurusa at kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa hinaharap. Naisip kita dahil sinasagot nito ang mga tanong na maraming taimtim na tao. Bago ko ito ipakita sa iyo, maaari ko bang itanong, ano ang pinaka-inaalala mo kapag inisip mo ang hinaharap? Kelvin. Marahil kung patuloy bang hihirap ang buhay para sa aking pamilya. Rebecca. Naiintindihan naman yan. Karamihan sa mga tao ay naghahangad ng seguridad at kaligayahan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Isang bagay na pinahahalagahan ko ay hindi lamang ipinapaliwanag ng Biblia kung bakit umiral ang pagdurusa. Nagbibigay din ito ng pag-asa. Halimbawa, nangangako ito na alisin ng Diyos ang pagdurusa at gagawing isang mapayapang lugar ang lupa. Ipinapaliwanag ng artikulong ito ang mga pangakong iyon sa simpleng paraan. Kelvin. Mukhang interesante yan. Rebecca. Gusto mo bang ipadala ko sa iyo ang artikulo o ipakita ito sa iyo mamaya? Kelvin. Maaari mo itong ipadala sa akin. Rebecca. Ikalulugod kong gawin yon. At habang binabasa mo ito, isipin mo ito, kung totoo ang mga pangako ng Diyos, paano makakaapekto ang pagkaalam sa mga ito sa iyong buhay ngayon? Kelvin. Sa palagay ko ay magbibigay ito sa akin na mas maraming pag-asa. Rebecca. Tama. Iyan ang isang dahilan kung bakit maraming tao ang nasisiyahan sa pag-aral ng itinuturo ng Biblia. Hindi lamang ito nagbibigay ng pag-asa para sa hinaharap, kundi nakakatulong din ito sa atin na harapin ang mga hamon ng buhay ngayon. Marahil pagkatapos mong basahin ang artikulo, maaari nating pag-usapan kung ano ang namukot-tangi sa iyo. Kelvin. Naman, gusto ko yan. Rebecca. Magaling. Ipapadala ko ito sa iyo, at maaari tayong mag-usap muli sa lalong madaling panahon. Paano inilalapat ng demosyong ito ang tagibilin? Pumili ang tagapaglathala ng isang artikulo batay sa dating ikinababahala ng tao. Nakinig siyang mabuti at nag-focus sa kung ano ang mahalaga sa kanya. Tinulungan niya itong makita kung paano makikinabang ang katotohanan sa Biblia kapwa sa kanyang pang-araw-araw na buhay at sa kanyang kinabukasan. Gumamit siya ng mga tanong upang hikayatin siyang mag-isip at ipahayag ang kanyang sarili. Natural na humantong ang pag-usap sa isa pang talakayan. Takdang aralin bilang 6. Pahayag, 5. Tema, inihula ni Jesus ang mga pangyayaring nakikita natin ngayon. Panimula. Maraming tao ang nag-alala tungkol sa nangyayari sa mundo. Nakakarinig tayo ng mga ulat tungkol sa mga digmaan, natural na sakuna, kakulangan sa pagkain, paglaganap ng sakit, at pagtaas ng kaguluhan. Ang ilan ay nagtataka, saan patungo ang mundo? Kapansin-pansin, binanggit ni Jesus ang tungkol sa mga kalagayang ito halos 2,000 taon na ang nakalilipas.
Tinanong siya ng kanyang mga alagad ng isang tanong na nakatala sa Mateo 24:3. Basahin ang Mateo 24:3. Gusto nilang malaman kung ano ang magiging tanda ng kanyang pagkanaririto at ng katapusan ng sistema ng mga bagay. Ngayon, susuriin natin ang ebidensya at titingnan kung ang mga pangyayaring inihula ni Jesus ay nagaganap sa ating panahon. Isa, inihula ni Jesus ang kaguluhan sa buong mundo. Basahin ang Mateo 24:7-8. Sinabi ni Jesus na magkakaroon ng bansa laban sa bansa at kaharian laban sa kaharian. Nangyari na ba yon? Ang ika-21 siglo ay nakasaksi ng mga tunggalian sa isang walang kapantay na saklaw. Ang mga digmaan ay nakaapekto sa halos bawat bahagi ng mundo. Kahit na walang aktibong digmaan, maraming bansa ang nakakaranas ng karahasan, terorismo at kaguluhang sibil. Binanggit din ni Jesus ang kakulangan sa pagkain. Sa kabila ng mga pagsulong sa teknolohiya, milyon-milyon pa rin ang nagdurusa sa gutom at malnutrition. Ang kawalan ng seguridad sa pagkain ay nananatiling isang pandaigdigang alalahanin. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus na ang mga bagay na ito ay magiging pasimula ng mga hapdi ng paghihirap. Kung paanong ang mga sakit sa panganganak ay nagiging mas madalas at matindi, ang mga kondisyon sa mundo ay patuloy na lumilikha ng pagkabalisa at kawalan ng katiyakan. Pangunahing punto, ang mga kondisyong inilarawan ni Jesus ay malinaw na nakikita sa mundong gayon. 2. Inihula ni Jesus ang malalaking lindol at salot. Basahin ang Lucas 21:11. Sinabi ni Jesus na magkakaroon na malalakas na lindol, mga salot, at mga nakakatakot na tanawin. Ang mga lindol ay patuloy na nagdudulot ng pagkawasak sa maraming lupain. Gayon din, ang mga pagsiklab ng sakit ay nakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang punto ay hindi na ang mga ganitong bagay ay hindi pa nangyari noon. Sa halip, inihula ni Jesus ang isang kombinasyon ng mga kondisyon na magkakasamang magaganap bilang bahagi ng isang mas malaking tanda. Kapag inihambing natin ang kanyang mga salita sa nakikita natin gayon, maunawaan natin na tumpak na inilarawan ni Jesus ang mga kondisyon na magpapakita ng kanyang presensya. Pangunahing punto, ang katuparan ng mga propesyang ito ay nagpapalakas ng ating tiwala kay Jesus at sa Biblia. 3. Inihula ni Jesus ang isang pandaigdigang gawaing pangangaral. Matapos banggitin ang mga nakababahalang pangyayari, nagbigay si Jesus ng isang nakapagpapatibay loob na hula. Basahin ang Mateo 24:14. Sinabi ni Jesus, ang mabuting balitang ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahanang lupa bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. Hindi tulad ng mga digmaan, lindol, at mga sakit, ang bahaging ito ng tanda ay positibo. Sanggayon, ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos ay ipinangangaral sa mga lupain sa buong mundo at sa daan-daang wika. Bakit ito mahalaga? Dahil nais ng Diyos na ang mga tao sa lahat ng dako ay magkaroon ng pagkakataong matuto tungkol sa kanyang kaharian at sa pag-asang iniaalok nito. Ang pangangaral na ito sa buong mundo, ang gawaing ito, ay patunay na patuloy na natutupad ang hula ni Jesus. Pangunahing punto, ang pangangaral na mabuting balita ay isang makapangyarihang patunay na nabubuhay tayo sa panahong inihula ni Jesus. Konklusyon. Ano ang ating napag-usapan? Inihula ni Jesus ang mga digmaan, kakapusan sa pagkain, at kabagabagan sa mga bansa. Inihula niya ang mga lindol at salot. Inihula niya ang isang pandaigdigang kampanya ng pangangaral. Ang mga pangyayaring ito ay hindi basta-basta na mga hula. Bahagi ang mga ito ng isang pinagsama-samang tanda na ibinigay ni Jesus bilang sagot sa tanong ng kanyang mga alagad. Ang ebidensya ay tumutulong sa atin na makarating sa isang malinaw na konklusyon. Tumpak na inihula ni Jesus ang mga pangyayaring nakikita natin ngayon. Sa halip na magdulot ng takot, dapat nitong palakasin ang ating pananampalataya. Ipinapaalala nito sa atin na isinasagawa ni Jehovah ang kanyang layunin at ang kaharian ng Diyos ang tunay na solusyon sa mga problema ng sangkatauhan. Habang patuloy tayong nagtitiwala kay Jehovah at nagbibigay pansin sa mga turo ni Jesus, maaari tayong tumingin sa hinaharap ng may kumpiyansa at pag-asa. Bahagi 4. Pamumuhay bilang MGL Kristiyano. Para Essay Linggo ng Hulyo 6 -12, 2026. Tema, Yenji sumunod AYM less mabuti kaysa essay handog. Hinihiling sa atin na basahin ang 1 Samuel 15:3, 7-22, 22-23. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Tanong 1. Paano sinuway ni Haring Saul si Jehovah, at sa anong mga posibleng dahilan? Sagot.
Sinuway ni Haring Saul si Jehovah sa pamamagitan ng hindi lubusang pagtupad sa kanyang mga tagibilin. Inutusan ni Jehovah si Saul na lipulin ang mga Amalekita at lahat ng kanilang pag-ari, ngunit hindi pinatay ni Saul si Haring Agag at itinago ang pinakamagaganda sa mga tupa at baka. Kalaunan ay sinubukan ni Saul na bigyang katwiran ang kanyang mga ginawa, na inaangkin na ang mga hayop ay iningatan para sa sakripisyo. Ang mga posibleng dahilan ng kanyang pagsuway ay ang takot sa mga tao, ang pagnanais na palugdan sila, at ang pag-asa sa kanyang sariling paghatol sa halip na lubos na sandin si Jehovah. Tanong 2. Bakit mas mabuti ang pagsunod kay Jehovah kaysa sa isang sakripisyo? Sagot. Mas mainam ang pagsunod kaysa sa isang hain dahil mas pinahahalagahan ni Jehovah ang isang pusong handa at masunurin kaysa sa mga panlabas na pagsamba. Gaya ng nakasaad sa aklat ng 1 Samuel 15:22, ang pagsunod ay mas mainam kaysa sa isang hain. Walang hain ang makakabawi sa sadyang pagbaliwala sa mga tagubilin ni Jehovah. Kapag sinusunod natin si Jehovah, ipinapakita natin ang ating pagmamahal, tiwala, at paggalang sa kanyang awtoridad. Tanong 3. Paano may hahalintulad ang paghihimagsik sa kasalanan ng panghuhula? Sagot. Ayon sa aklat ng 1 Samuel 15:23, ang paghihimagsik ay inihahambing sa kasalanan ng panghula dahil kapwa ito nagsasangkot ng pagtanggi sa awtoridad ni Jehovah. Ang isang taong nagsasagawa ng panghuhula ay himihingi ng patnubay mula sa ibang pinagmulan maliban kay Jehovah. Gayon din, pinipili ng isang taong rebelde na sundin ang kanyang sariling kalooban sa halip na ang patnubay ni Jehovah. Sa perehong kaso, ang individual ay tumatangging magpasakop kay Jehovah na napakaseryoso sa kanyang paningin. Basahin ang Lucas 16:10. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Tanong 1. Bakit tayo dapat sumunod kahit sa tila malilit na bagay? Sagot. Mula sa aklat ng Lucas 16:10, matututuhan natin na ang taong tapat sa pinakakaunti ay tapat din sa marami. Ang pagsunod sa tila malilit na bagay ay nagpapakita na tayo ay mapagkakatiwalaan at tapat kay Jehovah. Kapag tapat nating sinusunod ang patnubay ni Jehovah sa malilit na bagay, nagkakaroon tayo ng mga gawi sa pagsunod na tumutulong sa atin na manatiling tapat kapag nahaharap sa mas malalaking pagsubok. Ipinapakita rin nito ang ating pag-ibig kay Jehovah at paggalang sa kanyang awtoridad. Tanong 2. Ano ang maaring ituring ng ilan na malilit na bagay? Sagot. Maaring ituring ng ilan ang mga bagay tulad ng pagiging nasa oras sa mga pulong at paglilingkod sa larangan, pagsunod sa mga kayusan ng kongregasyon, pagpapanatili ng katapatan sa pang-araw-araw na mga sitwasyon, pagpapanatiling malinis ng Kingdom Hall, paggamit ng mabubiting pananalita, o pagsunod sa mga prinsipyo ng Biblia sa mga pribadong desisyon bilang malilit na bagay. Gayunpaman, napapansin ni Jehovah ang mga gawang ito ng katapatan, at isinisiwalat nito kung ano ang nasa ating puso. Hinihiling sa atin na i-play Lenji video maging kaibigan ni Jehovah. Bakit susundin ang Diyos kung hindi natin siya nakikita? Pagkatapos ay sagutin ang tanong. Tanong, anong mga aral ang natutuhan mo mula sa video? Sagot. Itinuturo ng video na kahit hindi natin nakikita si Jehovah, mahari pa rin natin siyang sundin dahil nagtitiwala tayo sa Kanya at alam natin na ang Kanyang mga pamantayan ay laging tama. Ipinapakita nito na ang pagsunod ay hindi nakabatay sa paningin kundi sa pananampalataya, pag-ibig, at pagtitiwala sa karunungan ni Jehovah. Itinatampok din ng video na ang mga utos ni Jehovah ay ibinibigay para sa ating ikabubuti, at kapag sinusunod natin ang mga ito, kayo ay pinoprotektahan mula sa kapahamakan at pinapasaya si Jehovah. Tinutulungan tayo nitong maunawaan na ang tunay na pakikipagkaibigan kay Jehovah ay naipapakita sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagsunod sa Kanya kahit na hindi ito ang pinakamadaling pagpili. Bahagi 5. Pag-aral ng Biblia ng Kongregasyon. Para Essay Linggo ng Hulyo 6-12, 2026. MGL Aralin 100-101. Aralin 100 Pablo at Timoteo. Tanong 1. Sino si Timoteo? Sagot. Si Timoteo ay isang batang Kristiyano mula sa kongregasyon sa Listra. Ang kanyang ama ay Griego, habang ang kanyang ina na si Eunice at lola na si Loida ay mga tapat na mananamba ni Jehovah na nagturo sa kanya ng kasulatan mula pagkabata. Kalaunan ay naging isang dedikadong mangangaral at guro na mabuting balita si Timoteo, na malapit na nakikipagtulungan kay Apostol Pablo sa paglilingkod bilang misyonero. Tanong 2.
Bakit naging matalik na magkaibigan sina Pablo at Timoteo? Sagot, naging matalik na magkaibigan sina Pablo at Timoteo dahil mayroon silang matibay na pananampalataya, katapatan kay Jehova, at malalim na dedikasyon sa gawaing pangangaral. Si nanay ni Pablo ipinagkatiwala ni Timoteo sa kanya ang mahahalagang atas sa iba't ibang kongregasyon. Nagpakita si Timoteo ng kapakumbabaan, lakas ng loob, at kahandaang maglingkod kahit sa harap ng pag-usig, at pinahahalagahan siya ni Pablo bilang isang maasahang kamanggagawa at espiritual na anak. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehova? Sagot, itinuturo ng salaysay na ito na pinalalakas ni Jehova ang mga kabataang tinuturuan ng kanyang mga daan mula sa murang edad at tinutulungan silang maging epektibong mga lingkod. Ipinapakita rin nito na ginagamit ni Jehova ang espiritual na pagtuturo upang bumuo na matibay na pananampalataya, gaya na makikita sa kung paano tinulungan ni Pablo si Timoteo na lumago at maging isang may kakayahang ministro. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, natututuhan natin ang kahalagahan ng pagsasanay sa mga bata sa espiritual na mga bagay mula sa murang edad, tulad ng ginawa nina Eunice at Loida para kay Timoteo. Natututuhan din natin ang kahalagahan ng pagpili na mabubiting kasama at pag-aral mula sa mga may karanasang mananampalataya. Ang isa pang aral ay ang katapatan kay Jehova ay maaring may kasamang pag-usig, ngunit ang katapatan ay nagdudulot ng pangmatagalang espiritual na lakas at pagsang-ayon. Tanong 5. Paano natin ito magagamit sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, maaaring regular na ituro ng mga magulang ang mga prinsipyo ng Biblia at tulungan ang mga bata na magkaroon ng pag-ibig kay Jehova. Sa kongregasyon, ang mga may karanasan ay maaaring matiyagang magsanay ng mga nakababata, tulad ng pagsasanay ni Pablo kay Timoteo. Sa ministeryo sa larangan, lahat ay maaaring magtulungan anuman ang edad o karanasan, na sumisuporta sa isa't isa at nananatiling tapat kahit na nahaharap sa pagsalansang. Aralin 101 ipinadala si Pablo sa Roma. Tanong 1. Bakit ipinadala ni Festo si Pablo sa Roma? Sagot, ipinadala ni Festo si Pablo sa Roma dahil umapela si Pablo kay Cesar habang nililitis. Bilang isang mamamayang Romano, may karapatan si Pablo na hatulan na emperador sa Roma ang kanyang kaso, at sumang-ayon si Festo sa legal na apela na ito at isinaayos na ipadala siya roon. Tanong 2. Ano ang nangyari kay Pablo habang papunta sa Roma? Sagot, sa paglalakbay patungong Roma, si Pablo at ang mga kasama niya ay inabutan ng isang malakas na bagyo na tumagal ng maraming araw, na naglagay sa lahat ng sakay ng barko sa malaking panganib. Pagkatapos ng 14 na araw sa dagat, ang barko ay nawasak malapit sa isla na Malta. Bagamat nabasag ang barko, lahat ng 276 na tao ay nakaligtas. Ang ilan ay lumalanggoy at ang iba ay nakarating sa lupa gamit ang mga piraso ng barko. Kalaunan, nanatili sila sa Malta ng ilang panahon bago nagpatuloy sa Roma, kung saan si Pablo ay binantayan ngunit nakapagpangaral at nakapagturo pa rin ng Malaya. Tanong 3. Ano ang itinuturo sa atin ng salaysay na ito tungkol kay Jehova? Sagot, itinuturo ng salaysay na ito na laging tinutupad ni Jehova ang kanyang layunin at pinoprotektahan ang kanyang mga lingkod ayon sa kanyang kalooban. Kahit sa mga mapanganib na sitwasyon tulad ng isang malakas na bagyo sa dagat, iningatan ni Jehova si Pablo at ang lahat ng kasama niya, gaya ng ipinangako ng anghel. Ipinapakita rin nito na kayang gawing mga pagkakataon para sa pagpapatoto ni Jehova ang mga hindi kanais-nais na sitwasyon, tulad ng pagkabilanggo. Tanong 4. Anong mga praktikal na aral ang matututuhan natin? Sagot, natututuhan natin ang kahalagahan ng lakas ng loob at pagtitiwala kay Jehova sa mga panahon ng takot at kawalan ng katiyakan. Nanatiling kalmado at may kumpiyansa si Pablo dahil nagtiwala siya sa mga pangako ni Jehova. Natututuhan din natin na ang mga balakid, tulad ng pagkabilanggo o paghihirap, ay hindi nakakapigil sa gawain ni Jehova. Sa halip, maaari itong magbukas ng mga bagong pagkakataon upang ibahagi ang mabuting balita. Tanong 5. Paano natin ito magagamit sa pamilya, kongregasyon, at ministeryo sa larangan? Sagot, sa pamilya, mapapatibay natin ang pananampalataya ng isa't isa sa pamamagitan ng pagtitiwala kay Jehova sa panahon ng mga kahirapan at pagpapaalala sa isa't isa ng kanyang mga pangako. Sa kongregasyon, mapapatibay natin ang mga dumaranas ng mga pagsubok sa pamamagitan ng pagbabahagi ng katiyakan mula sa kasulatan, tulad ng pagpapatibay ni Pablo sa mga nasa barko.
Sa ministeryo sa larangan, maaari tayong manatiling aktibo at positibo kahit na mahirap ang mga sitwasyon. Dahil alam nating magagamit pa rin tayo ni Jehovah saan man tayo naroroon. Salamat sa panonood.